magalang. No? Banal po ang salita po ng Panginoon. Amen? No? Sige lang, hintayin ko lang po lahat na makaupo. At hindi po ako magsisimula hanggat meron pa pong mga nakatayo. Okay. Sige. Yan. Alright. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po, mga kapatid ko sa Panginoon. Kumusta po ang tulog po ninyo? Kayong mga moms, kumusta po ang lakad po ninyo? Hay na hay ang buhay. Di ba, no? Nag-enjoy po ba? Praise the Lord. No? Hallelujah. At sa mga kapatid ko po, no, na may lakad kahapon. Kami po, ako'y 2 patay. Mula umaga hanggang matulog po ako, patay po yung pinuntahan ko eh. Oho. Grabe po. No. But anyway, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Pakigreet naman yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, good morning sa'yo. Ayan. Alam mo, yung palang pag-greet mo sa kanya, malaking impact na yan eh. Diba po, no? Yung masabi po natin sa kanya yung kabutihan din ng Panginoon. Now, tuloy po natin yung ating pong serye sa buwan po ng Nobyembre na ang series po natin ay pinamagatan po nating YOLO. Okay? Na ang ibig sabihin ng YOLO ay you only live once. Ibig sabihin, isang beses ka lang lalakad sa mundong ito. Amen? Pagkatapos ito, eternity na. Amen? Andiyan ba tayo? Pero gusto ko pong maintindihan natin ng malalim na pagkakaunawa kung ano ba ang meron sa buhay na meron po tayo. Kaya nung nakarang linggo, may naalala pa po ba kayo sa mensahe? Okay? You only live once, live wisely. Diba? Maging matalino sa paggamit ng buhay. Dahil kapag hindi mo nagamit siya ng tama, nakakapanghinayang. Amen po ba doon? No? Mahirap mamuhay ng may regret. Tama? No? Kaya habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na gawin yung mga bagay na pinagagawa niya po sa atin, habang may panahon pa, bigyan na po natin ito ng katuparan. Lakaran na po natin to. Mamuhay na po tayo rito. Amen? No, kasi po ang buhay, pag hindi mo yan ginamit sa kalooban ng Panginoon, ang gagamit niyan, ang mundo. Ang mundo walang intensyon na ang buhay mo ay maging maganda. Dadaling ka ng mundo sa miserableng buhay. Mag-o-offer siya sa iyo ng mga ilusyon na akala mo makapagpapasaya, makapagpupuno sa iyo. Pero sabi sa Bible, merong daan na akala mo sa simula ay maganda, pero ang katapusan nito ay kapahamakan. Tama po ba doon? Kaya marami pong nabibiktima po ang kaaway. Bakit? Dahil wini-welcome nila, ini-embrace nila yung ino-offer po ng mundo. Kaya sabi sa Bible, mamuhay kayo ng may karunungan. Amen? Maging si Moses, aklat po ng awit, sabi niya, yamang ang buhay namin, O Diyos ay maikli lamang, ipaunawa niyo po ito sa amin nang sa gayon, mamuhay kami ng may karunungan. Kailangan ng wisdom sa buhay. Amen po ba doon? No? Kasi kapag walang wisdom galing sa Panginoon, alam niyo po, nakakita na ako ng mga taong matatalino pero biktima ng depression, nagpakamatay, di ba? Meron pa akong mga classmates before na ang tali-talino nung nag-aaral kami. Pero nabalitaan ko, nagpakamatay na dahil sa problema sa pamilya. I mean, para bang ano siya, sako na walang laman, hindi makatayo kapag may pinagdadaanan. Mahirap po yun. Amen po ba doon? No? Kaya kailangan meron kang karunungan kung paano mo gagamitin ang buhay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Now, gusto ko pang laliman natin yung pagkakaintindi natin pagdating sa buhay. Do you believe that life is so precious? It is unique. And each day gives us a new chance to learn,
a new chance to grow and to create meaning. Diba? Bawat araw po na meron tayo, no, ay binibigyan tayo ng pagkakataon na matuto, mabago, at makita natin yung ganda ng regalo ng Diyos sa atin. Life is a gift. Amin po ba doon? Life is not just about physical existence, but also about seeking meaning, seeking purpose, and connection. Pag sinabing buhay, hindi lang yan yung physical mo na nandiyan ka, humihinga ka ngayon. No, hindi po yan yung buhay na binabanggit po sa Bible. Existence po yan. No, nag-e-exist ka. Pero pag sinabing life, ito yung kung paano mo natutuklasan, no, at naipamumuhay yung purpose nito, yung meaning nito. Amen po ba doon? It's about seeking the meaning and the purpose of your life. Ano ang purpose? Ano ang meaning ng buhay na meron ka? Bagamat life is filled with questions and mysteries, tama? Na no, oftentimes we do not comprehend or we don't understand. Nagkaroon na ba kayo ng ganoon? Yung marami kayong tanong sa buhay? Bakit nangyayari itong mga bagay-bagay na to? At hindi mo maintindihan. Hindi mo maunawaan. Bakit kailangan itong mangyari pa? Lalo na ang mga pinagdadaanan mo. Bakit ganon? Bakit may ganito pa? Bakit meron pang pain? Meron pang sorrow? Merong loss? Are you with me? Hindi ba pwede puro saya na lang? Puro talunan na lang? Selebrasyon na lang? Tama? Bakit may mga ganito? So ang buhay, punong-puno po yan ng mga tanong. Kaya nga, kailangan ma-discover mo yung meaning nito, yung purpose po nito, kung bakit ka ba nandito ngayon sa mundo, paano mo gagamit yung buhay na yan, at bakit ka nag-exist, sa anong kadahilanan. Tama po ba doon? No, para saan ka nabubuhay? Bakit ka nabuhay at para saan ka nabubuhay? Ano meron dyan sa buhay na yan na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon? Now, ito po yung gusto ko pong i-discuss po sa inyo ngayong umaga. At gusto ko pong pag-usapan natin yung aklat po ng mga ngaral. Kasi ang aklat po ng mga ngaral is a powerful reflection, no, ng season at ng rhythm ng buhay ng tao. No? Because in this chapter, makikita natin, the chapter begins with the well-known words, "For everything, there is a season." Paki-drop down nga po. Yan. For everything, there is a season. A time for every activity under heaven. Malinaw po dito na ang bawat bagay daw ay may kanya-kanyang panahon. Kasama po tayo rito. May season. In nature, tanda natin, seasons change consistently. Tama po ba doon? Naturally. Pag sinabi nating season, unang pumapasok sa isipan natin, pabago-bago yan. Tuloy-tuloy na pagbabago. Natural po yan. Natural na nangyayari. Halimbawa na lang, yung season natin o yung panahon natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, meron pong 2 season. We have 2 seasons. Ano po yung una? Yung dry o yung sunny season. Amen po ba doon? No? Ito yung tinatawag natin na tag-init, tag-araw. Amen? At yung pangalawa naman, ito yung tinatawag natin na rainy season. Ito yung tag-ulan, pumapasok ang mga bagyo. Amen po ba doon? No? Pagbaha, yan po yan. Now, during sunny season, pag sinabi natin tag-araw, ramdam na ramdam natin na yung mga paligid natin ay buhay na buhay. Bughaw na bughaw yung langit. Tama po ba doon? At ang panahon ng tag-init,
Para sa mga magsasaka, ito yung magandang pagkakataon para magtanim at umani. Amen? It takes 4 months between planting and harvesting. Are you with me? No, kasi bakit? Dahil hindi naaapektuhan yung kanilang pananim ng ulan. Kasi nga, tag-init. Amen po ba doon? At kapag sinabi nating sunny season, okay, tag-araw, ito rin yung magandang pagkakataon sa marami para pumunta sa beach. Amen? Mag-travel, mag-picnic, at yung mga tao talaga, makikita mo, nagkukumpulan. Buhay na buhay. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? Pero pag sinabi naman nating tag-ulan, dito natin naiisip kagad yung mga bagyo. Papasok na ang mga unos. At wala nang tigil ang pag-ulan. Kasabay nito ang pagtaas ng baha. Kapag rainy season, di ba parang ang bagal ng buhay? Dahil nga ang mga tao, kadalasan, kapag malakas ang ulan, nasa loob lang sila ng bahay. Amen. Hindi po sila makalabas, kaya inip na inip po sila. Hindi katulad kapag sunny season, abalang-abala yung mga tao. Amen po ba doon? Nakukuha po ba natin ito? Pero ganun pa man, sa panahon ng tag-ulan, napaka-importante nito sa atin. Kasi lalo na kapag matindi yung naranasan natin tag-init at ang mga dam natin ay natutuyo na. Amen po ba doon? Diba? Nagpipray din tayo na sana umulan na. Amen. At ang mga magsasaka ay nababader na kapag humahaba na ang tag-araw. Kasi bakit? Hindi sila makapag-prepare na ang kanilang lupain. Amen po ba doon? So, ibig sabihin, may dalawang panahon ang Pilipinas, pero bawat panahon nito ay may purpose. May kabuluhan at blessing. Blessing ang sunny season at blessing din yung rainy season. Sa panahon ng tag-araw o tag-init, nakakapagsaka, nakakapagtanim, nakakapag-ani, nakakalabas ng mga tao. Pero pagdating sa rainy season, kailangan natin ito. Bakit? Kung hindi, matutuyo tayo, wala tayong tubig. Kaya nga may tinatawag tayong El Nino. Ano El Nino? Kapag kinapos na po tayo ng supply. Pero kapag umulan, wow, praise God. Wala na. Hindi napapatayin ng tubig tuwing gabi. Sobra na yung supply. At yung mga lupa, madali nang bungkalin na ihahanda. Ano pong ibig ko sabihin? Ganon din po ang buhay ng tao. For everything there is a season. A season. Sabihin nga po natin season. No? Para pong mahina. Season. Amen. Nandiyan ba tayo? No, ang buhay po natin, may panahon na okay ang lahat. Na-enjoy mo mga pagpapala. Tama? You feel alive. Tama? Andiyan ba tayo? No? Sunny season. The skies are blue. Wow. Sobrang in love ka. Ang ganda ng takbo ng karir mo. Come on. Di ba? Sabi natin, wow, napaka-smooth. Pero, hindi natin maikakila na sa buhay din natin, may mga challenges din. It comes naturally. May pagdadaanan ka. Hindi palaging high ang buhay. May mga lows moment din. Merong rainy season kung saan ramdam na ramdam mo yung unos. Lalo na kapag ka ikaw ay nawalan, bumagsak ang kabuhayan mo, nagkaproblema kayo ng pamilya, iniwan ka ng taong pinakamamahal mo. Tama po ba?
Ang ingay naman nun. Nakukuha po natin ito. Anong ibig sabihin? Kailangan pala tayong mga tao, maintindihan natin at matutunan natin yakapin na ang buhay natin ay may kanya-kanyang panahon. Na ang panahon ay nagbabago. Dapat mo matutunan yun, yakapin. Na sa buhay mo, may mga pagkakataon na maayos ang lahat. Pero dapat mo maintindihan, sa paglalakbay mo, meron din diyang season na hindi okay ang lahat. Huwag ka nang mabibigla. Ibig ko sabihin, kapag may pinagdadaanan kang problema. Amen? Huwag ka nang maraming question kung bakit ka may mga pagsubok. Kasi kasama yan sa season ng buhay ng tao. Amen po ba doon? Hindi po pwede na yung gusto mo lang yung sunny season. Life is not just about laughing and dancing. No. There will be sorrow. There will be pain. There will be mourning. And you cannot control this. Hindi mo nga kayang kontrolin ang season, ang panahon. Hindi ka mananalo sa season. Kahit magmumukmuk ka dyan, hindi ka mananalo sa season. Kapag ka-season mo talaga na may pagdaanan ka, kailangan mo talagang pagdaanan yon. Kailangan ka mag-endure doon. Amen po ba doon? Yun talaga ang buhay eh. Amen. Yun ang buhay. Hindi yung bakit naman ganito ba? Hindi mo naiintindihan. That for everything, there is a season. There is a season. Are you with me? Are you with me? Now, tingnan po natin. Basahin po natin. Nang sa gayon, magbigay sa atin po ito ng napakagandang kapahayagan. Una, sabi niya, for everything there is a season. Tingnan natin sa buhay natin yung life season. Ano po itong season na to? A time for every activity under heaven. Drop down po ang mga verses. Ano daw yung season ng tao? A time for every activity. A time to be born. Oh, and a time to die. A time to plant and a time to harvest. This is an agricultural picture. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. Kapag may mga patayan, kill yan eh. Wala kang magagawa. Pag nagkagera talaga, nagpapatayan yan, hindi po pwede magkamayan yan. Pero nag-ano tayo ng peace talk, amin mo na kapayapaan, ng paghilom. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. Architectural, ano po ito, picture. Yun is agriculture, ito architecture. Di ba po, totoo naman po yun. Kahit gaano ka ganda, ka-magnificent yung building na yan, sa mga gumagawa, may ano yan, di ba? Ang tawag doon, meron lang period of year yan eh. Tama ba? Darlene, architect ka, di ba? Si Jean, nandiyan ba si Jean? Tama? Alam nila yan, kung ito ay pang 50 years, 70 years, ay si Kuya alam mga gawa, tama, no? Hindi yan po pwedeng pang walang hanggan. Sino po nakapunta sa May Kawayan? Marami na pong ginabang building dyan, yung Maristel dyan. Hindi na pwedeng paupahan kasi masyado nang mahina. Samantalang nung panahon na yung tinatayo yun, ang ganda. May sinihan pa sa taas yun eh. Doon pa ako naglalaro ng mga computer games. Pero ngayon, kailangan nang dumating yung panahon na gibain. So, mayroong panahon ng pagkatayo. At meron din panahon na kailangan ng tibagin. May season. May season. Amen? A time to cry and a time to laugh. Masaya ka nung natanggap ka sa trabaho, pero naiyak ka nag-pandemic, nag-shutdown ang lahat. A time to grieve and a time to dance. Nung ipinanganak ka, ang saya-saya nila, sana lang.
Nagtatalunan sila. Tama. Pero kapag ang tao namatay, ang mga tao sa paligid ay nagluluksa. Amen. Tingin niyo po ito A time to scatter stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to turn away. Diba? Sino dito may anak ka? Yung kasama mo yung anak mo, yakap-yakap mo yan. Pero pag kinasal na yan, babay na. Tama? May panahon na kakalingain mo siya. Diba? Kinikis mo siya nung bata siya. Pero pag lumaki na siya, kailangan mo na siyang i-release Kasi meron na siyang pamilya. May panahon talaga na ganon. Are you with me? Tama po ba? Ewan ko na lang kung bahay niyo, bahay kalinga. Yung ba lahat andun? No? Pero, biblically, nire-release mo yan. Amen po ba doon? A time to search and a time to quit searching. Sa mga naghahanap ng mga pangasawa. Panahon mo ngayon para maganap. Pero pag wala, tumigil ka na, sabi. Saan ka kayang panahon na? May panahon para, tama! A time to search and a time to quit searching. May ganun A time to keep and a time to throw it away. May panahon, kapag nasaktan ka, kinikip mo, pero may panahon na kailangan na rin siyang i-release. Are you with me? Yung past mo, na kinikip mo, pero may panahon na kailangan mo rin siyang i-release para makapag-move on. Amen. A time to tear and a time to mend. Ito, dumugo ilong ko dito nung time to heal. Yung pala sa culture ng mga Hudyo, kapag ka sila po ay nagluluksa, pinupunit nilang kanilang mga damit. At kapag kailangan nilang tumayo at magpatuloy, kailangan nilang sulsihin yun. Nakuha po natin to? A time to be quiet and a time to speak. Minsan may panahon na kailangan mong tumahimik. May panahon din na para magsalita. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Now, makikita po natin dito yung contrast ng dalawa. Amen? Tingnan natin yung una, yung death and birth. Birth and death represents the beginning and end of life. A time to be born and time to die. Ang kapanganakan ay simula ng iyong buhay. Amen? Pero ang kamatayan, ito ang katapusan ng iyong paglalakbay. At ito yung yugto na hindi po nating kontrolado. Hindi mo alam kung kailan ka ipapanganak, kaya nga nilalagay pa yung oras At hindi mo rin alam kung kailan ka mamamatay. Kaya kapag namatay, alam niyo ba pati yung kamatayan, nilalagay yung time niyan. Hindi po natin ito kontrolado. Amen. You cannot control the day you are born and the day you die. Pero ito po ay nagaganap sa buhay ng tao. Amen. Pag sinabi nating birth, it brings new life and growth. Bagong buhay kasi may pinanganak, marami kang matututunan. Pero kapag ang isang tao ay namatay, dito matatapos ang kanyang pag-aaral, ang pagdidiscover niya. Tama po ba doon? At ito yung space, yung kamatayang space, from temporary doon sa eternal. Yung kamatayan. Amin po ba doon? No? Kasi ako naniniwala ko kahit ang death, blessing Blessing yan. Hindi mo talaga natin lubos na maunawaan, pero sa kaisipan ng Diyos, alam niya kahit ang kamatayan ay pagpapala. Bakit ko nasabi? Sa 2 patay na pinuntahan ko kahapon, ang dami ko ng reflection. Ano ibig sabihin? Ang kamatayan, pag tingnan mo, bagamat sobrang sakit, pero alam niyo po, kapag ang isang tao lalo na nakakilala sa Panginoon, dito na natatapos ang kanyang paghihirap kung siya ay naghihirap. Amen? Kaya nga minsan, may mga pamilya, ginigibap nila yung kanilang mahal sa buhay kesa naman sobrang mahirapan pa. Tama po ba doon? No? Ano ibig sabihin?
Kung bakit blessing ang kamatayan? Kasi ang kamatayan, mula sa paghihirap, sa karamdaman, sa kahirapan, dadaling ka nito. Saan? Sa buhay na walang hanggan na, ang sabi sa Bible, wala nang pagluha, no more pain. Hindi mo na kailangang, maghirap, okay na ang lahat. Paano mo mararanasan yun kung hindi ka mamamatay? Amin po ba doon? Kaya ang death sa Lord, blessing pa rin. Blessing. Amen. Andiyan ba tayo? Minsan parang ba't ang aga na yan, alam mo, lalo na kapag ka nagdurusa ka na sa lupa. Tama po ba doon? Kung alam mo lang, tingnan mo yung katabi mo, ay mayaman talaga yan. Meron yung tahanan kung saan ang mga ginto gagasgasan lang ng kanyang talampakan, ng paa. Dito nagpapakamatay ang mga tao sa ginto. Pagdating mo sa langit, sabi doon, lantay na, ginto at iba't ibang uri ng diamante, mga bato. Wala, gagasgasan lang ng paa mo yan. There's no more pain. Tama? Ang ganda. Sino dito gusto mo naranasan? Lord, saka na. Okay lang, kaya pa naman ng buhay. Kaya pa naman ng buhay. Amen po ba doon? So this passage shows that we are limited and confined by seasons and time. Pinapakita lang na ang buhay ng tao, confined siya ng seasons and times. May panahon lang. Kalakasan. Pero may panahon din. Kahit ayaw mo, manghihina ka na. Kaya nga, tingnan mo, kung ganun lang kaikli ang buhay, paano mo dapat ito ginagamit? Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko to, sabi ko, ano ba ang conclusion ng buhay? Kasi kahit ako naguguluhan kay Solomon, may mga passage na hindi ko maunawaan. Hanggang sa, nag-isip lang ako, ang buhay ng tao, para pa lang siyang nilagay sa kahon. Tayo ay, may box dito, ang buhay mo nasa kahon. Kaya nga, ang topic ni Solomon, life under the sun. No? At ang sabi sa verse 15, hindi ko po nailagay dyan, ang lahat ng bagay ay paulit-ulit lang. Ibig sabihin, tayo yung generation, tapos, mawawala na tayo, may papasok ulit another generation. Ganon din naman yung paglalakbay nila, paulit-ulit lang. Diba? Kahit ngayon mga pormahan, bago pa mausin, porma na noon yan, paulit-ulit lang din yan. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? Nakita ko ang buhay pala parang lang nasa box. Ito lang yung picture na binigay sa akin ng Lord. Na pinapakita ng buhay ng tao ay finite, limited. At hindi mo kontrolado ang lahat. Sa taas ng box na yon, doon sa loob ng box na yun, i-discover mo ang lahat kung anong pwede para makita mo pa yung ganda ng meaning. Yung purpose. Are you with me? Pero sa taas ng box na yon, hindi ikaw ang in charge. Meron Diyos na nagplano, nag-orchestrate, nag-ordain ng time, ng season. At hindi mo yung kontrolado. Hindi mo yung kontrolado. Bakit kailangan gawin ng Lord? Para matutunan mong magpakumbaba sa Kanya at magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kailangan mong i-humble, Lord. Ikaw ang may akda. Ikaw ang may control. You are sovereign God and I am limited. Are you with me? Nang sa gayon, irespeto mo ang Diyos. Irespeto mo ang Diyos. So, tingnan natin. No, ano pa? Yung temporary, ang buhay natin, no? Nire-remind tayo na panandalian ka lang. No? Pero ganun pa man, bawat season nito ay mahalaga at kasama sa buong plano ng Diyos sa atin. Amen. Andiyan ba tayo? Upang malaman natin na sa sandaling buhay na meron ka, mamuhay ka na may layunin. Yun lang yun. Live
purposefully. Have a meaningful and purposeful life. Dahil kung hindi mo maiintindihan ng purpose at ang meaning nito, wala, sabi sa Bible, ano pa silbi ng pagtatrabaho? Sa verse 9? Kasi sabi ko, parang hirap intindihan. Ano ba silbi ng para ba tayo nagtatrabaho? Kapag hindi mo naunawaan kung ano talaga ang pinakamahalaga at pangwalang hanggan, walang kabuluhan. Kaya sabi ni Solomon, introduction niya pa lang, life is meaningless. Sabi ko, bakit naging life is meaningless? Life is a gift. Kasi, kung ikaw, nagtatrabaho ka lang para mabuhay, kawawa ka. Biruin mo, ginigising ka ba ni Lord para pagpagal ka lang? Tapos para makakain ka lang, makabahid ka lang ng mga bayarin? Kawawa ka. Amen. Andiyan ba tayo? Kung para sa'yo, mas mahalaga ang pera kaysa sa relasyon sa pamilya mo, kawawa ka. Kung para sa'yo, mas okay na magamit ka ng mundo kaysa maglingkod sa Panginoon, kawawa ka. Kasi yung lahat ng yun, iiwan mo pag namatay ka. At hindi yun pang walang hanggan. Ang pera mo, hindi mo madadala sa langit. Amen? Amen. Amen. Ano pa? Merong tinatawag na morning, hindi ko na po natin nalatan, yung morning and dancing. No? Siyempre, yung morning and dancing, depende to sa kung anumang season ang meron tayo. Ito yung tugon natin. Pag maganda yung season, di sumasayaw tayo, di celebrate tayo. Pero pag pangit ang season, nalulungkot tayo. Napipighati tayo. Nagluluksa tayo. Amen po ba doon? Ibig sabihin, meron time for you para sa pleasure, meron din time para sa iyo sa pain. Hindi puro pleasure ang buhay. Mahirap yung sobrang yakap mo sa pleasure, tapos kapag dumating yung painful situation sa'yo, nasira na yung pagkatao mo, o kaya naman naninira ka ng iba, kasi hindi mo kayang i-bear. Nakuha po na to. Nakuha pa natin. So life is not just about dancing and laughing. There will be mourning, and there will be what? Sorrow and grieving. Amen. Andiyan ba tayo? Pangatlo, keeping and discarding. No? May mga bagay na, yes, pwede mong i-keep for the meantime. Tama? Alaala ng kahapon, mga nagawa sa'yo ng kahapon. May pagkakataon, meron talagang panahon na iniingatan mo yan. Pero may mga darating din yung panahon na kailangan mo na rin siyang i-let go. Kahit nagtagumpay ka sa nakaraan, like kung sinasabi to sa mga leaders, ano naman ngayon kung may kwento ka ng magandang paglilingkod mo before? Yun na ba yung achievement mo sa buhay? Kung okay ka na pala, pick mo na pala yun. Yung nakapag-serve ka, ilang taon nang nakalipas, ibig sabihin, yun na yung pick mo sa relasyon mo sa Diyos. Ba't ka pa nabubuhay ngayon? Tama? Yung bang yung kwento, alam mo kami dati, ganito kami, dati yun. Kasi minsan kahit yung success mo, kailangan mo na rin i-let go. Gumawa ka pa ng isang bagay na kayang higitan ni Lord yung ginawa niya sa'yo before. I-let go mo na yun. Kung nag-serve ka before, tapos na yun. Maganda yung ginawa mo. Pero meron pang gustong gawin si Lord kasi sa buhay mo Hindi pa siya tapos. Nagamitin ka. Hindi dahil sa Lord ang kwento mo para lang sa nakaraan. I-let go mo na yun. Meron tayong salaga na yung pleasure na yun, hanggang sarap sa pakiramdam, ginagamit ng Diyos ang buhay mo. Okay yun. But God is not done with you yet. Ayaw mo naman na magkaroon ng iba pang kwento na hihigit sa kahapon mo. Come on, nagkakaintindihan po ba tayo? Sana po 2020, bago matapos ang taon na to sa 2025, yung nakaraan na yon, tapos na mo nang ikwento. Alam na namin yan Tama? Magkwento ka naman ngayon ng bago. Hallelujah, hindi ba tayo? Ito yung ginagawa ng Lord sa akin ngayon, sa present ko ngayon. Ganda ng ginagawa. Hindi ko na-experience to before. Kasi bakit? Kapag ka nakahold ka pa rin sa, sa past mo, kahit past victory pa yan, success yan, kahit pain pa yan, parang lagi mo na lang umuupo sa buhay na gumaganong ka na lang, kami before, ganyan kami dati. Dati. Tama ba? Puro na lang dati. Hindi ka na makaabante. Kasi inisip mo, na-achieve mo na pala
Are you with me? Na-achieve na natin. Ano ibig sabihin? Sabi ng Panginoon, let go mo na yun. And then, move on. Sa pag-move on mo, sa pag-move forward mo, gagawa ako sa iyo ng bagong kwento. Are you with me? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Parang wala pong kausap po dito. No? So, kailangan natin maunawaan na ang buhay natin ay pwedeng magbago. Pwedeng magbago. No? Nagbabago po yan. Minsan mabilis, minsan unti-unti. Pero kailangan natin matutunan kung paano mag-let go. Hindi yung puro keep lang. Amen? Nasaktan ka. O ano ngayon kung nasaktan ka? Totoo naman, legitimate yung pain mo. Pero ayaw mo na bang gumaling? Ayaw mo na bang mag-move on? Ayaw mo na ba uling magmahal? Ayaw mo na ba uling magtiwala? Kasi nga nasaktan ka? Oo, may panahon na nilagay mo sa puso mo yan, minumuni-muni mo yan, pero dapat dumating din yung time. Nag-release mo na yan. Amen. For you to move forward. Yakapin mo yun. Hindi dapat laging ganito. Hindi ako dapat lagi namumuhay sa sakit. Kailangan bitawan ko na ito. Mag-move on na ako. Mag-move forward na ako. Hindi pa tapos ang Lord sa akin eh. Amen po ba doon? So, keeping and discarding. At makikita po natin, no, yung reality ng buhay natin na kailangan mong i-embrace yung pagbabago ng season sa buhay mo. Amen. No? Merong panahon ng kagalakan, pero meron din panahon ng kalungkutan. May panahon ng kaligayahan, no, pero may panahon ng pagluluksa. May panahon na kasama mo siya, pero may panahon din ng paghiwalay. Hindi naman po pwede yung nirelease mo na yung anak mo, tapos doon ka pa rin natutulog sa kwarto ng asawa niya. Ayaw mo i-release yun. Bakit ka nandito? Hindi po pwede, anak kita. Ay, hindi. Tapos na. Diba? Hayaan mo na lang siyang bumisita, pero huwag ka na matulog. May asawa na, nandun ka pa sa kama nila. Ang sagwa naman nun. Ba't yung tatay mo nandito pa sa tabi natin? Ha? Release mo na. Kasi yung pinalaki mo siya, kasama mo siya eh. Kaya nga habang andyan pa mga mahal mo sa buhay. Diba? Ano ibig sabihin sa atin ngayon ng Lord? Tingnan mo, natututo tayo ngayon. Alam mo, mas mahalaga ang relasyon kaysa sa material na bagay. Oh, kasi kung inubos mo yung panahon mo para lang sa mga material na bagay at na-miss mo yung opportunity na makasama mo ang pamilya mo, you miss the whole point. You miss the whole point. Amen. Ano, tuloy pa natin? Natututo ba tayo? So yung, ano yung una? Yung life season. Ako po, sobra po ako nahamon dito kasi napakahirap pag-aralan talaga ng buhay ng tao. Napakalalim. Pangalawa, yung God's sovereignty over time. Ito maganda. Bagamat may pagluluksa, no? Bagamat merong paghihiwalay. Okay? Bagamat merong mga negatibong pangyayari, may ipinangako ang Diyos sa atin na siya ang may control ng lahat. May hope. Anong sabi niya po rito? And yet, God has made everything beautiful in its time. In its time. Amin po ba doon? Napaka-powerful nito. Ito po yung nagsasabi ng sovereignty ng Lord. Bakit? Kasi ganito yan, kapatid. Hindi mo kasi nakikita yung big picture ng buhay mo eh. Ang nakikita mo lang kasi yung bahagi. Pero si Lord, siya yung nakakaalam ng lahat. Yung big picture ng buhay mo, kitang-kita ng Lord yung full scope niyan. Alam niya. Alam niya paano niya i-orchestrate yung mga pangyayari para maging maganda yung naranasan mong pangit. Kung nagluluksa ka ngayon, kung nalulungkot ka ngayon, kung nawalan ka ngayon, sabi ng Lord, and yet God has made everything beautiful on its own time. Yes, hindi mo maintindihan kasi nga, sa isang picture, nakakita ka na ba ng malaking puzzle? Yung puzzle picture na malaki, binubuo ng mga pieces ng puzzle yan, tama po ba doon? Kapag binigyan ka ng isa, hindi mo maiintindihan yan. Tama.
Tama po ba doon? Pero si Lord, yung isa na yan, alam niya mahalaga para mabuo yung big picture sa'yo. Yung magandang plano sa'yo. Ano ibig sabihin? Yes, hindi mo nauunawaan, kaya dapat mo matutunan na pagkatiwalaan ng Diyos. Kasi siya yung may pangako na God has made everything beautiful for its own time. In His time. God's time is not just the best, but it is perfect. It is perfect. Yes. Alam nga ni Lord kung kailangan niya pagpapalain eh. Sabi ng Lord, pag pinagpala ka sa simula, marami kang sisiraing tao. Kasi bakit? Sa ganyan mong ugali, magiging hambog ka. Humble mo sarili mo. Pag natutunan mo yon, alam ni Lord yun. Tama? Sino po dito naniniwala, delikadong yumaman ng taong may masamang ugali? Ay, marami pong tatapakan yan. Maraming iti-take advantage yan. Amen? Sabi rito, yung full scope, di mo naunawaan. Para bang ano yan eh. Gusto mo malaman yung totoong story ng buhay mo, pero trailer lang yung binigay. Amen? Pero alam mo, magaling na direktor ang Diyos. He is the author and the finisher of your faith. The author and the finisher. Alam niya kung paano patakbuhin, paano i-orchestrate. Ako naniniwala ako, yung painful experience mo, ang laking naging bahagi niyan kung bakit ka hanggang ngayon nandyan pa rin at naging matatag. Oh. Totoo. Totoo po yan. Amen? Kaya nga may mga bata, pag nadapa, may mga magulang na hayaan mo siyang tumayo. Di ba? Kasi part ng pagiging bata yung madapa ka eh. Amen? That's the reality. Huwag nating i-escape yun. Hindi mo na kasi po pwede mo, andun talaga, embrace mo yon. Doon sa pagkadapa na yun, marami tayong natututunan. Sa mga challenges na dumating sa buhay natin, naniniwala ako, maraming binago ang Diyos sa buhay natin. Noong panahon ng tagumpay, maaaring tingin mo, kailangan kang tingalain. Pero yung naranasan mo ang pagbagsak, natutunan mo magpakumbaba. Natutunan mo na ang buhay ng tao at ang panahon na to ay pwedeng magbago. Na hindi ka laging nasa taas. Natutunan mong pahalagahan yung mga bagay na maliliit. Makita mo yung mga blessings sa bawat araw. Amen? Biruin mo, bawat pangyayari sa buhay mo, grabe kung gaano katalino ang Diyos. Anong ibig sabihin? Kung magtitiwala ka sa Kanya, walang karnasan ang masasayang. Walang masasayang. Yes. Meron nga eh. Alam niyo yung okay ang lahat ng pamilya, parang hindi niya natitreasure yung family eh. Di ba? Pero yung parang may nawala, doon mo naintindihan na di ko pala sila palang habang buhay. Di ba? May ganun tayo. Yung akala mo, lagi lang kasi sila nandyan, panghabang buhay mo sila makakasama, nawala. Nagkaroon ka ng realization. Buhay pala ng pamilya ko. Hindi pala pang walang hanggan sa lupa. Tapos doon mo natutunan na, nung may nawala, o sabihin natin may namatay, natutunan mo ng pahalagahan, tanungin, kumustahin, may pangangailangan. Basta samantalang noon, wala ka naman ganun. Wala kang care. Kasi para sa'yo mahalaga, may maibigay, may maibigay. Hindi mo nakita. Alam niyo po, isa sa pinaka-blessing para sa akin na hindi ko makakalimutan sa buhay ko na wala akong regret na subaybayan ko ang mga anak ko sa paglaki. Grabe yung favor ni Lord na yun sa akin. Yung nakita, hindi yung parang isang araw nakita mo, laki mo na. Di ba? Yung
nasa, walang masama magtrabaho, pero ang relasyon sa mundong ito ay higit na mahalaga sa material na bagay. Mahalaga yan, pero mas mahalaga ang relasyon. Amen? Naalala niyo ba yung tatay na sa abroad, tumawag yung anak? Sabi, tatay, nasa hospital ako, sabi ng tatay, bakit ka nandiyan, bakit ka na, paano ka? Hello, tay, nurse ako eh. Ay, nurse ka pala yung anak ko. Ay, hindi niya na alam kasi nga, wala eh. Bata pa lang, wala na eh. Gusto natin makasama ang ating mahal sa buhay, tama? Kaya sabi sa Bible, kung anumang bagay na hingin niyo ayon sa kanyang kalooban, ibibigay sa'yo ng Lord eh. Kung talagang nasa puso mo, humingi ka kay Lord ng favor, na bigyan ka ng anumang kabuhayan, na doon sa kabuhayan mo na yon, mas lalo mong matitreasure at ma-appreciate ang relasyon mo sa pamilya. Maganda siya. Kalooban ba siya ng Lord? Yes. Pwede naman bang mangyari? Pwede. Pwede bang gawin Lord? Pwede. Amen po ba doon? Natututo po ba tayo? So si Lord ang nag-orchestrate ng mga pangyayari ng mga event sa buhay natin, at yung timing ni Lord, wala dyan yung aksidente, yung nagkataon biglang nangyari. Alam lahat ng Lord. Yan hindi nasusurpresa ang Lord kapag may nangyari sa'yo. Lahat ng pinagdadaanan mo, si God ang nag-orchestrate yan. At kung paano i-orchestrate ng Lord yan, perfect timing yan. Kaya nga nasa kahon ka eh. Huwag mong isipin na ang buhay mapatungkol lang sa'yo. Meron Diyos na nag-orchestrate ng mga event sa buhay mo. Ha? Na para maintindihan mo na finite ka, limited ka, siya eternal, infinite. Amen po ba doon? We need to humble ourselves before God. So, yun ang pinaka-importante po sa He makes everything beautiful. Hindi lang iilan, but everything. Yun ang promise eh. He makes everything beautiful. God's timing is perfect, beautiful, and purposeful. Amen po ba doon? May mga struggles, may mga delays, may mga waiting seasons. Amen po ba doon? At yun yung problema kapag nag-struggle tayo, kapag naghihintay tayo. Nagiging tayo eh. Frustrated, impatient. Lalo kapag naghihintay ka ng sagot ni Lord, naging patient tayo dyan. Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? Pero itong verse na to, nag-encourage sa atin, hindi mo kontrolado yung mga pangyayari. Pagkatiwala mo ang Diyos and believe that God is working behind the scene on your behalf. That all things work together. Not some things, but all things work together for your good. Hindi ka mananalo sa Diyos. Sovereign siya. Ha? Amen po ba doon? So, beauty from every season. Each season in life, whether it is joy, sorrow, or growth, yan po ay merong purpose. Even yung mga difficult situations natin, mga difficult times natin. Sino po dito, nung may pinagdaanan ka, mas naging close kayo ni Lord? Natutunan mong lumapit. Dati binabaliwala mo lang siya. Oo. Pag ang tao, nag-church lang yan kapag ka may sa kalendaryo, Pasko, mahal na araw. Pero buong buhay niya tungkol lang sa pagkakamal, gusto magtagumpay. Nagkaroon ng problema. Di naintindihan, mayroon palang Diyos. Tapos wala ka pang magawa, hindi mo pa kontrolado. Tapos wala ka pang malipitan. Tingin mo, aksidente lang yun na walang tumulong sa'yo? Hindi mo ba alam na sinarado ng Lord ang mga daluyan na po pwedeng tumulong sa'yo? Sinarado ng Lord John. Wala ka malipitan. Bakit agad na agad ka sa buhay? Kasi para maintindihan mo na sa Kanya ka tumingin at magtiwala. Minsan, nasisisi yung pa ang Diyos eh. Pero doon yung pagkakataon na, Lord, pagkakatiwalaan kita. Wala akong control dito, pero Lord, may ginagawa ka sa buhay ko at maganda. Hindi ka gagawa ng pangit sa akin. Kaya sabi niya, He makes everything beautiful.
on its own, ganda eh. Sabi ko, itong Ecclesiastes 3 pa lang to ha. Napaka-powerful. Napaka-powerful. Marami po sa atin, ewan ko po sa inyo, nagkaroon ka ng turning point sa buhay mo, hindi naman sa magandang experience mo eh. Tama? Lumapit ka sa Panginoon, nakilala at naranasan mo ang Panginoon sa panahon na ikaw ay may pinagdaanan. Now, kung may pinagdaanan ka at nakilala mo ang Panginoon, maganda ba yun o pangit? Maganda. Kasi yung pangit na karanasan sa tingin mo dahil isang bahagi lang, yun ang magpapabago ng buhay mo sa pangkalahatan. Are you with me? Ang pinakamasakit, masyado kang naka-attach sa mundo pero naka-detach ka sa Diyos. Dahil ang buhay na yun ay patungo sa kapahamakan at sa pagkawasak. Alam ng Diyos yun. Without Him, apart from Him, you can do nothing. Life is meaningless. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Tingnan mo, sinukong mo yung buhay mo sa Panginoon. Ang daming ginawa ng Lord na maganda eh, tama? Actually, hindi lang madami. Bawat senaryo, nakikita mo, nauunawaan mo na ngayon. Di ba? Ngayon, yung pangit na experience mo, naging magandang testimony siya. Amen? Naging, alam mo, kung hindi ko nakilala ang Panginoon, wala na. Kawawa na buhay ko. So yung emptiness, yung mga difficult times, yung mga painful experience natin, alam ni Lord yan kung paano i-orchestrate. Trust the Lord. Amen? Amen po ba doon? Trust and patience. Napaka-importante po doon. Napaka-importante po doon. Kahit hindi po natin kagad makita, ganito kasi si God eh. Talagang ano yan eh. Parang puzzle nga yan eh. Ang laki ng puzzle. Siyempre, ang daming pieces. Tama? Paisa-isa. Naiinip ka na. Dahil naiinip ka na, hindi mo tuloy makita tuloy yung magandang ginagawa ng Lord sa'yo. Pagkakatiwalaan mo ngayon sarili mo. Pag pinagkatiwalaan mo sarili mo, yung binubuong maglaking picture ni Lord, ginugulo mo uli. Tama? Kailangan na naman gumawa ni Lord ng isang pangyayari para umpisahan ka niya uling buuin. Pag pinagtiwala ka na naman sa sarili mo, nakakalimutan mo na naman ang Panginoon, magugulo uli ang buhay mo. Kailangan maintindihan mo yan eh. Amen po ba doon? Nandiyan po ba tayo? Pero alam mo, kahit may mga, sa tingin mo, ang tagal-tagal naman, Lord, kailan ko ba mararanasan yan? Bakit ang tagal naman ng panalangin ko? Hindi mo man lang sinasagot. Ang kagandahan, kapatid, hindi porket matagal, ay ibig sabihin walang ginagawa si Lord. Alam lang ni Lord yung tamang tiyempo. Yung perfectong tiyempo. Yung best time para ibigay niya. Amen po ba doon? Kasi baka mamaya, pag binigay niya ngayon, ikaw na maging Panginoon. Siya yung maging alipin. Maraming tao, ang tingin kay Lord, alipin eh. Totoo po yun. Yung mga tao nag-church, pag nag-church siya, kung ako makahingi kay Lord tama, ang lakas ng mga loob. Gusto mo si Lord gumawa sa'yo pero wala kang ginagawa sa Kanya? Nakuha niyo po ito? Yung pa, Lord, bigay mo. Pag hindi mo binigay ito, huling kating ko na to. Parang may ganung pagbabantay. Hindi mo man lang sinasabi, pero yung the way ka yung mensahe ng buhay mo, ganun din yan. Pagka hindi mo ako sinagot sa taong ito, wala na. Hindi na ako magsiserve sa'yo. Ay, ikaw nga, Panginoon. Kasi dapat siya sumunod sa'yo eh. Amen po ba doon? Kaya gagawa ang Lord ng pangyayari, i-humble ka niya. Para maintindihan mo, nasa loob ka lang ng box. Hindi ka sovereign. Hindi ka creator. Tao ka lang. Limitado ka lang. May mga bagay na nakontrolado mo pero hindi lahat kontrolado mo. Huwag mong insultuhin ang Diyos. Amen po ba doon? Amen po ba doon? So, tandaan po natin ito kahit may mga pangyayari na nawawala,
may mga losses tayo. Ano pa? May mga painful experience tayo. Always remember, for everything, no? God makes beautiful in everything. Amen? Ano ibig sabihin ng all things work together? And God is working behind the scene. Ano ibig sabihin? Ito aral sa atin. Tiwala ka. Magtiwala ka na ang Diyos hindi gagawa ng pangit sa buhay mo. Kung hindi mo man maintindihan ang sitwasyon mo ngayon at para sa iyo pangit yung pinagdadaanan mo, isang araw, mauunawaan mo rin kung bakit mo naranasan yan. At yung painful na yon, isang araw, ipagpapasalamat mo yon sa Panginoon. Dan dahil doon, natuto ka. Dan dahil doon, naging matatag ka. Dan dahil doon, natagpuan mo ang Diyos. Dan dahil doon, dito mo sinimulang i-release ang lahat sa Panginoon at inayos ng Diyos ang buhay mo. Dito mo nakita yung purpose ng buhay. Amen? And lastly, human limitation and the mystery of God's work. Ano sabi sa verse 11? Yan po rito. And yet, God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart. Tingnan niyo po He has planted eternity in the human heart. But even so, people cannot see the whole scope. Yun nga of God's work from beginning to end. Ibig sabihin, God has placed a sense of eternity within us. Bawat isa sa atin, meron tayong sense of eternity na longing tayo na ang buhay ay hindi matatapos sa mundong ito. Meron pang beyond sa pinagdadaanan mo ngayon. Sa mga temporary things na yan, meron pa longing tayo kasi si Lord, nilagay niya raw sa atin, sa heart natin, tinanim niya raw sa heart natin yung eternity. Longing tayo. Amen po ba doon? No? Bagamat hindi natin maintindihan. Kasi nga, tingnan mo ang Diyos ang nakakakita ng whole scope. Mula simula hanggang katapusan. Pag hindi mo naintindihan yung pangyayari mo, pinagdadaanan mo, tama yan, tao ka lang Pero hindi mo napansin, sa simula pa lang, there is a season for everything. Tinalakay doon yung pagiging finite at limited ng tao. At ngayon pumapasok na rito na mayroong sovereign God na nag-orchestrate. Nakuha natin ito, na mayroong nasa loob ka lang ng box, may papasok na, may bagong generation, pero si Lord ang nag-orchestrate ng mga events. Bakit? He is sovereign God. He is still in control. He is almighty. He is almighty. So, kailangan maintindihan na kailangan mong sumuko, irespeto mo, igalang mo ang Diyos at matakot ka sa Kanya. When you say fear God, hindi ito yung para bang yung fear God, yung mailapat mo, maiposisyon mo yung sarili mo sa Kanyang kalooban. Yun po yun. Amen po ba doon? No? So, merong eternity. May eternity. Yung eternity, ito yung kalokohan ng tao. Sinusubukan natin, no? Ang mga bagay sa mundo, nakakala natin makakapag-satisfy doon sa eternity na nilagay ng Lord. Pero lahat ng iyon, hindi uubra. Bakit? Kasi hanggat hindi mo na uunawa at na nakikita ang purpose ng buhay mo, kahit marami kang mga material na bagay, hindi ka rin totoong magiging maligaya. Amen? Andiyan ba tayo? Totoo po yan. Totoo. Dahil doon sa eternity na yon, yun yung nilagay ni Lord na maging longing ka na, there's something more beyond dito sa mundong ito na temporary lang. There's more. There's more. So, ibig sabihin,
Pero, Lord, hindi ko maintindihan, hindi ko maunawaan. Yes! That's why kailangan mong ibigay yung tiwala, isuko mo buhay mo sa Panginoon para nang sabi, maintindihan mo, ma-discover mo yung purpose at meaning ng buhay. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? Anong sabi ng Lord? In Matthew chapter 6, verse 19 to 21, do not store up yourselves treasures on earth, but store up for do not store up for yourselves treasure on earth, but store up for yourselves treasures in heaven. Sa Tagalog, huwag kang mag-impok ng kayamanan sa lupa. Sa halip, mag-impok ka ng yaman sa langit. Yan yung ninineglect natin. Kasi ang inaalam mo lang, yung kayamanan sa lupa. Tama? Kailan mo inupuan at inunawa, inalam, yung mag-impok ng kayamanan sa langit. You know why? Kasi hindi mo nadidiscover ang purpose ng buhay. Hindi mo pa nakikita ang tunay na meaning ng buhay. Amen? Kaya mas mahalaga sa iyo material na bagay kaysa sa koneksyon sa Diyos. Kaysa, dito po ako magtatapos sa inyo. No? Yung finding joy and purpose in the present. Ang sabi dito ni Solomon, so I concluded, there is nothing better than to be happy and enjoy ourselves as long as we can. And people should eat and drink, enjoy what? The fruits of their labor, for these are gifts from God. Hallelujah. Ang verse na to, ang nagtuturo po sa atin na hanapin ang kasiyahan sa pang-araw-araw. Na nabiyaya ng buhay. Because every day is a gift. Each moment, each day is so precious. Amen po ba doon? No? Yung hindi, sabi tulad ng pagkain, sabi tulad ng pag-inom, pagtatrabaho. Regalo ba ng Diyos ang trabaho? Oo naman. Yung makakain ka, yung gana mong kumain, regalo ba ng Diyos? Oo naman. Regalo yan ng Panginoon. No? Ano ibig sabihin dito? Ang tao, hindi matahimik kasi lagi naghahangad ng marami. So po yan. Ang tao, sobrang naghahangad ng higit at labis. Kaya kung mag-alala, sobra-sobra. Sobrang ako mag-alala. Amen. Nag-aalala ka sa kung ano yung susunod. Ha? Elementary pa lang anak mo, problemado ka na sa college. I-treasure mo muna kung nasa siya ngayon. God will provide. He shall supply. Amen. Amen po ba doon? Kung nandyan siya ngayon, i-enjoy mo yung moment na hinahatid mo siya sa school. Diba? Enjoy mo. Kasi darating yung time, siya na lang eh. Tapos magbo-board na yan. Kakasal na yan. Tama? Minsan nababother ka sa, kailangan marami akong pera para ma-secure. Hindi. Ang kailangan mo, pagkatiwalaan ng Diyos. Alam naman ng Diyos kung paano tayo pagpapalain. Alam niya yon. Amen? Ano ba tayo? No? Ang dami nating inaalala. No? Na dapat sana ang pinapahalagahan natin yung kasalukuyan na sandali at makontento sa mga simpleng bagay. Ha? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Kung wala ka pang kotse ngayon, binigyan ka ng e-bike, ay pasalamatan mo ang Lord. Tama po ba doon? Amin po ba doon? Kung wala ka, paano pastor, wala nga akong e-bike. Ay yung makasakay ka sa trike, blessing yan eh.
Kasi yung iba nakahiga na sa higaan. Tama? Nakikita mo pa yung paligid, binibigyan ka pa nila ng pagkakataon. Di ba? Makakain ka. Pinoproblema mo, palagi yung kakainin sa araw ng bukas. Pero hindi ba dapat pasalamatan mo si Lord? Lord, salamat dahil binibigyan mo kami ng kalusugan at ganang kumain ngayon. Ha? Masyado mo nang na-overlook yung goodness ng Lord. Na para sa iyo, ang pinapasalamatan mo lang yung mga bombastic na pagpapala. Tama? Pero pagka hindi grabe yung blessing, hindi mo na maipagpasalamat yung lakas mo, yung pamilya mo. Ha? Andiyan mo ba tayo? Ang gulo-gulo ng pamilya natin, at least, kahit magulo yan, may aayusin ng Lord. Kaysa pag wala na sila, wala na nga aayusin, patay na eh. Ako pa natin, every moment, each life, each day is so precious. Pasasalamatan mo kahit sa simpleng bagay na meron ka. Reklamo ka ng trabaho. Buti nga may trabaho ka eh. Yung iba nga umiiyak ngayon. Tama? Buti nga, hindi mo napapansin. Ang grabing favor ni Lord, binigyan ka niya ng work. Doon sa work na yun para masupply yung needs mo. Bakit laging kapos? Baka kasi pati yung mga wants mo, yung needs mo, committed ang Lord dyan. Are you with me? No? Sino po dito pinagpipray mo kay Lord? Hindi yung pagyamanin ka. Kundi, Lord, turuan mo kung makontento kung ano meron ako ngayon. Ha? Di ba? Pwede po bang ipag-pray yung ngayon? Pwede naman, di ba? Lord, turuan mo po ako na maging grateful sa mga bagay na meron ako ngayon. Ha? Kasi yung araw ng bukas, Lord, ikaw naman yan eh. Pero yung present, hindi ko palalagpasin to para kilalanin ng kabutihan mo. Maparangalan ng pangalan mo. Amen po ba doon? Anya po ba tayo? No? Magpasalamat tayo. Maging kasayahan po natin yung kasalukuyan na ibinibigay ng Diyos sa atin para maparangalan siya. No? Ito po kasi yung nagpapakita ng pagtitiwala natin sa Lord eh. Bakit ka mababader? Sa araw ng bukas, meron Diyos na nag-orchestrate ang mga events. Kasi the more na nilalagay mo sa kamay mo yung pangyayari na hindi mo kontrolado, diyan ka na i-stress. Amen? Amen. Alam mo, kung hindi naging mabuti si Lord sa'yo, hindi mo na maabutan yung edad na yan. Yan bang edad na yan, di ba kumain? Ang habang panahon ng kumain yan. O ba't buhay ka pa? Dahil hindi nagkulang ang Diyos sa'yo. Amen? No? Kasi bakit? Ang tao kasi, madalas nakatuon yan yung kanyang isipan sa tagumpay at material na bagay. Yan. Kung paano maging successful sa buhay, kung paano yayan. Lagi na lang ganyan. Tandaan mo, marami nang nauna sa iyo na nagte-testify. Kahit meron ka ng lahat ng ganyan, pag hindi mo kilala ang Panginoon at wala kang relasyon sa Kanya, wala ring lasa yan. Ang dami na nag-testify. Ang dami na nagpakamatay. Nandyan sa rurok ng tagumpay. Depressed. Nag-commit ng suicide. Life is not beautiful. Life with God is. Amen? Yun ang magandang buhay yung kasama mong Panginoon. Pasalamat ka. Imagine mo, grabe, pinagkakatiwalaan mong Lord. Karapat-dapat bang pagkatiwalaan ng Diyos? Grabe, no? Kasi yung Diyos na nag-orchestrate sa lahat, siya yung Diyos na mahal ka eh. Tama? Sabi ko, nag-usap kami ng asawa ko, mga anak natin, tingnan mo, hindi sila nababader sa kakainin nila, sa baon nila. Tama? Sa pag-aaral, hindi sila nababader kasi alam nila may magulang sila eh.
Nakakatulog sila na maayos. May nagsabi ba sa inyo, bata ka, Mami, mapapalayasin na ba tayo? Ha? Kasi bakit? Nag-nervous breakdown na ako. 3 years old, nag-nervous breakdown? Wala. Naglalaro lang yan. Ine-enjoy lang yung bawat sandali. Bawat araw. Kasi, meron siyang trust sa magulang niya na magpo-provide. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayong mga tatay sa lupa, nagagawa niyo magbigay ng mga magbuting bagay sa inyong mga anak, how much more ang inyong Ama sa langit? Ha? Ako naniniwala ko, hindi kayang talunin ng tatay mo ang tatay mo sa langit. Walang makakatalo. Ha? Ganon din. Kung paano ka naging bata at nagtitiwala sa magulang, ganon din ang gawin mo sa kanya. Lord, pinagkakatiwalaan. Ikaw ang tatay ko. Hindi ko maintindihan nito. Ikaw nakakakita ng buong scope ng buhay ko. Yung big picture ng buhay ko, ikaw na. Kaya Lord, magtitiwala ako sa iyo. Magtitiwala po ako sa iyo. Pero pwede ba tayong lahat ay tumayo? Meron po ba tayong natutunan? No? Napakasarap pag-usapan ng buhay na kasama ang Diyos. Yung maintindihan natin kung gaano pala tayo ka-blessed. Again, your life is not an accident. You are not a mistake. God has a great plan for you. He has a great plan for you. Plans not to harm you, but to prosper you, to bless you. And plans to give you hope and a great future. Nawa sa buhay na meron ka, na bagamat ang sabi ng Biblia, buhay ay maiksi lamang. Sa maikling buhay na meron tayo, matagpuan natin yung layunin nito. At maunawaan natin kung ano ba talaga yung pinakamahalaga. Ang relasyon mo sa mga tao ay higit kaysa mga material na bagay. Lahat ng material dito, anumang bagay yan, hindi yan magtatagal. Pero yung buhay na napagpala ng buhay mo, yan yung purpose. Na magamit ka ng Panginoon, una sa lahat yung makilala mo siya. Yung makilala mo siya. Na ang buhay mo ay hindi lang nakakonfine sa box, kundi merong dakilang Diyos sa taas na kinikilala mo na nag-orchestrate ng lahat. At ngayong gusto mong isuko ang buhay mo sa Kanya, Lord, maikli lang po ang buhay ko. Gamitin mo po ito para maparangalan kita. Gamitin mo po ang buhay ko para maging pagpapala ako sa marami. Gamitin mo po ako para ibahagi ang kabutihan mo. Madakila ka, maparangalang ka, maitaas ka sa buhay ko. Kapatid, God loves you so much. He loves you. He loves you. And He wants to use you powerfully and mightily because He is not done with you yet. He is not done. Kung sa tingin mo, nag-i-struggle ka ngayon, sabi ni Lord, huwag ka mag-alala. Pagkatiwalaan mo ko, meron ding season na hintayin mo, may maganda akong niluluto sa iyo. Amen? Pero ngayon, habang nasa waiting season ang buhay mo, trust the Lord. He is still working. He is still working. Amen? He is still working. He knows what He is doing. He knows. Matalino ang Diyos. Alam niya kung kailan ang pinaka-perfectong oras para mangyari sa iyo ang mga bagay-bagay. Walang aksidente. Lahat yan ay itinakda ng Diyos.
upang tayo ay matuto sa buhay at magising tayo sa katotohanan na ang buhay ng tao ay hindi lang dito sa lupa, kundi merong eternity na sinet si Lord sa heart natin. Na mas higit na mahalaga, sobrang ikli ng buhay sa lupa kumpara sa pangwalang hanggan. Pero habang nandito ka sa maikling buhay mo, serve the Lord, love the Lord. Amen? Amen. Love your family. Praise the Lord sa mga bagay na meron ka ngayon. Pasalamatan mo, Panginoon. May pamilya ka, may tinitirhan ka, nakakakain ka. Pasalamatan mo ang Panginoon because He is good. He is so faithful. Amen. Mawin tayo sa Panginoon. Come on, let's worship the Lord and surrender your life to God once again. Let the Lord use you powerfully. Let the Lord heal you from the inside out. Hallelujah. Subo mo sa Panginoon yung basag mo. Kung nakita mo nagmatigas ka, kung sa tingin mo pinapatakbo mo yung buhay mo, it's about time na, Lord, kung nagmamatigas ako sa iyo, Panginoon, basagin mo po ang puso ko. Kung nagmamayabang ako sa iyo, Lord, basagin niyo po, ibaba niyo po ko. Gusto ko po, Lord, yan ipagpakumbaba sa iyong harapan. Ito po ako, Lord God. Gawin mo po, Lord, yung kalooban mo, yung plano mo sa buhay ko. Hindi ko maintindihan ang mga pangyayari, pero Lord, pagkakatiwalaan kita. My part, Lord, is to trust you. And Lord, pangahawakan ko yung pangako mo. Pangahawakan ko pangako mo. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Salamat, Panginoon, sa regalong buhay, kalakasan na meron kami, Panginoon. Sa simpleng mga bagay na ibinibigay mo, Lord, salamat po. Salamat po. Sa araw po ito na nasilayan po namin, salamat po, Panginoon. Ito po ay regalo mo. Hallelujah. 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 Come on. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Minsan pa, surrender your life to God. Tataas ang aking Acknowledge the Lord. mga kamay Accept the Lord. sa Diyos na mahabagin sa He is so atin good. na tunay. He is almighty. He is sovereign. Hallelujah. Pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko Hallelujah. ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Kung meron mo po dito na alam mo sa sarili mo, ikaw yung kinakausap ng Diyos. Na para sa itong mensaheng ito, na nais ng Panginoon na magpakumbaba ka sa Kanya. Kilalanin mo ang Kanyang kadakilaan, kaluwalhatian. Matutunan mo magtiwala sa kaparaanan ng Diyos. Na kahit hindi mo maintindihan bakit
hindi nangyayari yung mga dalangin mo? Bakit walang sagot ang mga pagluha mo? Bakit ang tagal-tagal na pero bakit wala pa rin nangyayari? At dahil dun sa delay na tingin mo na mahabang panahon na naghihintay ka, ikaw na yung gumawa ng paraan. Pero ngayon, bigat ka, nahihirapan ka, dahil sumisigaw yung puso mo na hindi mo na kaya. Sa oras na ito, nais ng Panginoon na isuko mo ang lahat sa Kanya. At muli mo siyang pagkatiwalaan. Na ang Diyos ay sadyang napakabuti. Na ang Diyos ang siyang na may control sa lahat ng mga pangyayari. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Kaya sa oras na to, kung nais mo na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, hayaan mo na yung kalooban mo na sumisigaw ngayon, yung ingay dyan sa kalooban mo ay matahimik. Once again, give your life to God. Yung pusong basag na yan, hayaan mo, dyan magsimula ang Panginoon. Lord, kung naging mayabang ako, kung nagmataas ako, kung kinukustyon kita sa mga pangyayari sa mundo, patawarin mo po ako. Kung nagdududa ako, Lord, kung gumagalaw ka ba, kung buhay ka ba talaga, bakit, Lord, ang tagal na ng paghihirap ko? Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kamangmangan. Patawarin mo po ako sa aking kamusmusan. Patawarin mo po ako, Lord God, kung ako po ay sobrang nagmamagaling, pero ako naman talaga'y mangmang sa iyong harapan. Kaya Lord, ito po yung buhay ko. Muli kong sinusuko sa iyo. Hindi lang para, Lord, mapunta ng langit, kundi, Lord, magkaroon ng kabuluhan dito sa lupa. Makita ko pa, Lord, yung ganda ng buhay na ibinibigay mo sa akin sa bawat araw. Na sa tuwing gigising ako, Lord, kad hindi bigat sa kalooban ang meron ako, Lord, kundi yung puso, Panginoon, na nagpapasalamat at kumikilala ng kabutihan mo. Kaya, Panginoon, simulan mo po ako ngayong umaga. Simulan mo po ako, Lord God, at alam ko may gagawin ka. At sa mga oras mong ito, dakilang Diyos, hinahayaan kita, Panginoon, na kumilos sa buhay ko. Sige lang, kapatid, suko mong lahat sa Panginoon. Kung kinakausap ka ng Holy Spirit ngayon, and He wants you to humble yourself before Him, then do it with humility. Surrender your life, your rights, your plans, your agendas, your desires. Sabi mo sa Panginoon, Lord, ikaw na po ang masunod sa buhay ko.